Kumusta? Kumusta? Pwede ba malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Lihim ng Liham, lalong-lalo na sa buong Energy FM. DJ Lindsay, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pearl. 30 years old, may trabaho, and in a relationship po. DJ Lindsay, almost 5 years na po kaming mag-boyfriend and girlfriend. Yun nga lang, ang tanga ko sa part na sobrang tagal na namin, pero hindi ko nalaman kaagad yung mga pinaggagawa ng boyfriend ko. Masyado po akong naging kampante na loyal siya sa akin dahil sa mga words and actions niya. Ang laki po ng tiwala ko na loyal and faithful siya sa akin. Pero, hindi naman pala. Nalaman ko, DJ Lindsay, pasintabi po sa mga sensitive, na meron po siyang ginagamit na walker. Pag sinabi pong walker, yung mga babaeng nagpapabayad para sa sandaling kaligayahan. Alam niyo na po yun. DJ Lindsay, April ko lamang po nalaman dahil may nag-chat sa akin na babae. Isa sa mga ginagamit niya. Dummy account yung ginamit niyang pang-message sa akin. Kaya hindi ko po siya nakilala. Doon niya sinabi sa akin na matagal na silang nagkikita ng boyfriend ko. At alam niya rin na ako yung girlfriend. Madalas daw akong ikwento ng boyfriend ko. Ang sabi daw ay napaka-boring ko raw sa kama at madalas akong tumanggi kapag nangangalabit siya. Kaya naman yun yung rason kung bakit naghanap daw siya ng mapaglalabasan ng init ng katawan. Ang sabi pa niya, hindi lang daw siya ang ginagamit ng boyfriend ko. Ang alam daw niya ay 3 sila. Sobra po akong nadiri nang nalaman ko yun. Nakakabaliw. Nakakagalit. Kaya naman pinuntahan ko siya sa apartment niya at pinagsasampal ko yung boyfriend ko.
Halos mabugbog ko po siya sa galit. Feeling ko po, DJ Lindsay, sobrang stress na po ako sa buhay ko. May mga pagkakataon na natutulala na lang ako. Hindi ako makausap ng mga kaibigan ko. At parang hindi po ako makapag-focus sa trabaho dahil yun ang naiisip ko. Hindi ko alam kung paano po ako babangon muli. Sobrang sakit po sa pakiramdam. Sobrang sakit sa puso na niloko ako ng taong binahal ko ng totoo. Nakikipagbalikan po siya sa akin. Pinipilit niya po ako. Ang sabi niya sa akin, magbabago na siya. Pero hindi ko alam kung totoo yun. Hindi ko po alam kung kaya ko pang magtiwala sa kabila ng lahat. DJ Lindsay, magbabago pa ba ang boyfriend ko? Hindi ko rin po alam kung dapat ko pa ba siyang patawarin. Pero isa po ang malinaw. Mahal ko pa rin siya. Tulong naman, DJ Lindsay. Muli, ako si Pearl. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Bangkapulungan, check your time, 17 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:17 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyong same, pero iba. Pagka we are number 1. 06.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. And I will keep you company all the way till 11 in the morning sa programang Lihim ng Liham. Wow! Programang wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Galit, poot, inis. Bad trip, ganyan. Yung pala yung mararamdaman mo. Okay, gandang umaga sa lahat po ng mga panggapo natin na nakatutok po sa atin. By the way, we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Wow! Same thing sa TikTok po. Live din po tayo, mga mahal ko panggako baby ko. So kung meron kang gustong sabihin sa akin, kung meron kang story, and of course, if you wanna comment on the story, then sobrang welcome ka to do that. Because anyway, yan naman talaga ang goal natin for today. Yung makakuha po tayo ng solusyon, ng advice para po dito sa ating letter sender for today na si Pearl. Sa mga kakapasok pa lamang po, sa mga hindi po nakarinig, si Pearl po ay in a relationship na for 5 years sa kanyang boyfriend. Pero lately, nalaman niya na ito palang si boyfriend ay may underground transaction sa kanyang mga walkers. Akala mo mga zombies lang. Walker. Kasi yun yung tawag, di ba? Doon sa Walking Dead. It's a walker. Wow! Ibig sabihin ng zombie. Sa atin dito, ibang ibig sabihin ng walker. Okay, Galing ng mga Pinoy. Di ba? So, nalaman niya at hindi lang isa ang kanyang ginagamit na walker, 3 daw, sabi nung isang kemerot ni Ante. Oo. Wow! Concerned citizen. Ganyan. At kasama nga daw siya sa mga ginagamit ng boyfriend ni Pearl. At ngayon, syempre nung nalaman niya, sobrang devastated siya, sobrang nasaktan siya, at hindi niya alam kung anong gagawin. Magtitiwala pa ba siya sa boyfriend niya? Halos mabugbog niya raw po si boyfriend. Oo. Dahil sa galit, sa puot,
Kasi kung ikaw din naman yung maka-experience nun, siguro kung ako yan, manlalamig ako, tas manghihina ako. O feeling ko kung ako yun. Ganyan. So ngayon, nakikipagbalikan daw po si boyfriend at sobrang nagsisisi naman sa kanyang ginawa. Ito naman si Pearl ngayon, syempre hesitant siya kung magtitiwala ba ulit ako? Magpapatawad ba ako? DJ Lensay, magbabago pa ba ang mga ganitong klase ng lalaki? Yan po ang ating ultimate question ngayon, Pangga. Wow! So, let me know your comments and basahin natin yan on the air, ha? Hello muna kay Ate Yoli, kay Arch, kay Grace, kay Choyams Red. Uy, parang ngayon ko lang ulit nabasa yung pangalan mo, my friend. Si Choyams. Sa oras na 9:20, basa po tayo ng comments dito. Sabi ni Arch, oh my gulay, mahilig sa prosti si Jowa. May mga lalaki na addict sa ganyan. Unfortunately, unless he acknowledges his addiction and does something about it, hindi yan magbabago. Nevertheless, kung di mo yan kayang mapatawad siya, then the best that you can do is to leave. It's no longer love when he becomes a project instead of an equal partner. So, totoo lang, no? Sabi ni Grace, hanapin natin yung comment ni Grace. Ayan, hindi totoo yan na magbabago siya. Kasi karanasan ko sa asawa ko, dami din babae siya noon. Bata pa kami hanggang sa kinasal na kami. Ganun pa rin. Ang tagal kong nagtiis talaga. Oo, pero dahil malaki na yung mga anak namin, doon na lang unti-unti siyang nagbago. At least, congratulations. Sabi naman ni Choyams, ate, hirap-harapin na niloko ka, babalikan mo pa. Bukas may parada sa EDSA. Sama ikaw. Nasa unahan, parada ng mga tanga. Hoy! Grabe ko naman doon sa part na yun, my friend. Sabi naman ni Chris Sarah, Ate Pearl, mahal ka pa din ni Lord kasi bukod sa HIV, uy, ba't may usapang HIV is waving? May boyfriend-girlfriend pa lang kayo nang nalaman mo na ganyan yung boyfriend mo. Baka it's a sign na bumitaw ka na. Yes, mahal mo siya, pero kung magbabalikan kayo, sure na di ka mapapraning every single day? O, may question yun sa dulo. Uy, alam mo, totoo may point naman itong mga pangga natin. Sabi ni Hensley, hindi na po magbabago yan. Wait lang. Definitely, kung ako yan, ako naman ang i-entra, diba? Ano kayo lang. Ako naman yung magko-comment. Pero alam mo kasi kung ako yan, definitely, parang ikaw lang din. Parang si Pearl lang din. Talagang, yun nga, sabi ko kanina, manlalamig ako, manghihina ako, di ko alam kung magagalit ako, magbe-breakdown ako pag ganun yung nangyari, no? Pero thankful naman ako sa Lord na hindi naman nangyayari yung mga ganyang bagay. At ayaw natin na mangyari mga ganyang bagay. Baka mabaliw ako bakla. Kita nyo na lang ako, nagsasalita sa gilid, wala naman microphone. Sasalita, hindi mo naman air, hindi mo naman programa, pero nagsasalita ka sa gilid. Anywho, sa tanong na magtitiwala ka pa ba? Alam mo, ang hirap magsabi kasi na, go girl, magtiwala ka or wag mo na pagkatiwalaan yan kasi niloko ka na niya once, lolokohin niya pa rin ikaw. Wow! Kasi alam mo, more than anyone else, ang mas nakakakilala sa kanya is ikaw. At alam mo from the very beginning kung ano ba siyang klase ng tao. 'Di ba? Although, nararamdaman ko na parang new sa'yo ito. 'Di ba? Syempre, feeling ko naman okay naman kayo, masaya naman kayo nung boyfriend mo. 5 years, pero ngayon nalaman mo. Ano pa kaya yung mga bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya? So, hindi natin siya pag-overthinkin. Pero ako kasi, kung anong nararamdaman mo sa puso mo, yun yung sundan mo, mahal ko. Kasi kahit sabihin ko sa'yo ngayon na sige magtiwala ka, alam ko kasi yung sakit ng maloko Kaya mahirap. Ang hirap naman na ibigay mo ulit yung tiwala niya, magkabalikan kayo, pero half-cooked lang. Medium rare lang. Diba? Ang hirap nun kasi maganda yung tipong papasok ka sa relationship because 100% all in ka. Para alam mo yon kapag masaya kayo, legit yung saya ninyo, talagang mararamdaman mo mula sa puso mo, mula sa bituka mo yung saya, diba? Hindi yung masaya ka pero nag-hold back ka kasi biglang may mag-flashback ulit sa'yo. Sa kalagitnaan ng kasiyahan mo, biglang mag-flashback sa'yo yung ginawa niya. So kung ako, yung tatanungin mo, kung magtitiwala ka ba, mas maganda yung magtiwala ka ng 100%, yung walang kahit anong mag-hold back sa'yo. Kasi baka mamaya patawarin mo siya,
'Di ba? Sabihin mo, sige, tayo na lang ulit, pinapatawad na kita. Pero pag nag-away ulit kayo, isusumbat mo naman sa kanya lahat ng ginawa niya, 'di ba? Na posible talagang mangyari because masakit yung maloko. 'Di ba? So, kung hindi mo siya kayang patawarin ng 100%, na definitely naman mahirap gawin ngayon dahil tao ka lang, may feelings ka, 'di ba? Wow! Wag muna. Girl, take your time. Hayaan mong ma-win back kanya ulit. Oh, you know what I'm saying, girl? Diba? Hi kay Socardi Mina. Diba? Hindi kasi mahirap yung bigla ka nalang magbibigay ng ng trust. Sige, I'm giving you my 100% full trust again. Tapos, ang dali naman ng buhay para sa kanya. Hindi ko sinasabi na intentionally pahirapan mo siya, ha? Pero, dapat makita mo kung gaano siya ka-sincere at malalaman mo lang yun kung habang nag-heal ka, nandyan pa rin siya. Kung willing ba siya mag-effort sa kabila ng lahat ng nangyari. Kung willing ba siyang, alam mo yun, bumawi sa'yo sa kabila ng lahat ng nangyari. So if you need your time para huminga, para ibalik yung nasirang ikaw, kasi nakakasira ng ulo yan, ha? Diba malaman mo na may iba palang ginagamit yung jowa mo, tapos parang ikaw pa yung may kasalanan? Hindi kasi siya mahilig kasi hindi niya ako pinagbibigyan, ang boring kasi niya sa kama. Di umano ha, kasi syempre hindi rin naman natin alam kung maniniwala ba tayo 100% dito kay ante, di ba? Pero kung umami naman siya, na sinabi niya yung mga bagay na yon, sa true nga, di ba? Na boring ka daw sa kama, ganyan. So parang ikaw pa yung may kasalanan kung ba't siya nanloko, di ba? Narcissist ang koya mo. So, pabayaan mong maging premyo ka. 'Di ba? Maging premyo yung matamis mong oo, 2.0 for the second time around. Hayaan mo na magwagi ulit siya sa laban na ito. Sa laban na ito. Hindi nga, go take your time. Kung kailangan mo mag-heal, kailangan mong mag-take ng some time away from him, then do it. Kasi kailangan mong ayusin yung sarili mo, yung nawasak na puso mo, 'di ba? And definitely, mahihirapan kang magtiwala muli sa kanya. At para maibalik yung tiwala na yon, kailangan niyang pagtrabahuhan. Hindi yung tipong, sorry na, patawarin mo na ako. Okay, sige, let's go. Pinapatawad na kita, o magjowa na ulit tayo. Hindi ganun kadali yun eh. Diba? Kailangan mapanalunan niya ulit yung pagiging girlfriend. Dapat ma-earn niya muna yung title na boyfriend muli. Ma-earn niya muna yung way niya papunta sa buhay mo. Makapasok muli sa buhay mo. Kasi again, naniniwala ako na lahat ng bagay, choice natin yan. Hindi yan biglang nangyari na lang. Hindi yan aksidente lang. Diba? At kung meron ka respeto para sa partner mo, hindi mo gagawin yun, yung tumawag ng walker. O meron ko iniisip mo yung feelings ng partner mo. Balik na rin natin. Kung si Pearl lang kumuha ng walker, di ba? Anong mararamdaman ng partner mo, di ba? Ng boyfriend. So, same lang. Masasaktan, mababaliw. Una sa lahat, Pearl ha. Dami ko na sinabi, tapos una sa lahat pa. Walang mali sa'yo. Siguro may mga reasons ka why hindi ka active doon sa part na gusto ni boyfriend. At dapat kino-communicate niya yan sa'yo, hindi yung kumuha lang siya ng walker. At hindi lang isa, 3 walker pa. So, yun ang masasabi kong malala. Hayaan mong ma-win ulit nitong si boyfriend yung way into your heart once again. Hindi yung basta mo lang ibibigay yung gusto niyang mangyari, kahit pa mahal mo. Oo. Lahat naman tayo may mga mahal sa buhay. Lahat naman tayo nagmamahal. Pero yung mga ginagawa natin, dapat pag-isipan natin ng malala. Kasi kapag masyado nating ginamit yung word na, mahal ko siya eh. Hindi natin napapansin, tayo na yung nadadamage. Wow! Yung pagkatao na natin, tayo na yung napapahamak, tayo na yung nasasaktan. Kasi masyado nating ginagamit at masyado nang basang-basa yung word na, mahal ko siya eh. Diba? Ay nako, sabi ni Arch, pag lalaki, gigolo tawag dyan, hindi walker. Talaga masyado ka concerned dun sa mga mga terminologies, my friend, At saka yung HIV nga, Diyos ko, ang daming cases ngayon dito sa Pilipinas. So, okay, mag-ingat po kayo. This is
so true. Prevalence of HIV has increased by 500% sa Pilipinas. Diyan biro, another thing to consider. Magpa-test ka, sister. O, diba? So, sa mas seryoso po na part ng life, o dun sa medical part, o, magpa-test ka. Dahil baka mamaya may something ka hindi mo alam. Ay, nako, the things we do for love. Wow! Sometimes talaga, it gets so crazy. Mahal ko pang kako, baby. Kaya naman, 9:30 ng umaga. Once again, communication is the key. And of course, yung word na pagmamahal sa partner mo. Kasi kaakibat niyan, kasunod niyan, respeto para sa kanya. At syempre naman, once again, Pearl, sana maging okay ka. Oo, at sana maging okay ang puso mo, ang pagkatao mo after this. If you need a break, go take a break. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka ng malala. Kung kailangan mo magpakalayo-layo, lumayo ka. Basta pagbalik mo, kailangan buo ka na ulit para buo ka ng magmahal ulit. Yun naman ang importante sa lahat, diba? Kasi ang sarap-sarap magmahal kapag buong puso. 9:30 in the morning. Ito pa rin po ang lihim ng liham. At ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Sarah Geronimo with the song I Still Believe in Loving You. Wow! Dito lang yan sa Energy FM. Sa lihim ng liham. Good morning, people. Just when I thought